sinasabi dito sa Titus, ang sinasabi, dapat kung mabubuhay man tayo, dapat meron tayong malinaw na prioridad at dapat kung ano lang yung kaya nating kontrolin, yun lang dapat at nating gawin. At dito po ang sinasabi niya, ano ba yung live by example? Ang sinasabi po dito, yung practicing po what we preach. Sabi nga, kung ikaw sinasabi mo to, ang problema, marami sa atin, sinasabi yun, pero hindi ginagawa. Sabi nga dito, hard work and humility, leading by example. Dapat kung nagsasalita ka sa anak mo, na ikaw ang tatay at magulang, dapat ikaw na tatay at magulang, ginagawa mo din. At dapat, kung siya ang simbahan ay naniniwala sa Panginoon, dapat ang pastor at ang mga elders naniniwala din sa gabay ng Panginoon. Ito po yung sinasabi na dapat alam natin ang kahayagan ng Panginoon. Ipikit ang ating mata, yuko ang ating ulo. Panginoon, marami pong salamat dahil marami po ang hindi alam kung paano mamuhay. Dahil karamihan ay kanya-kanyang diskarte at kanya-kanyang gusto. Pero hindi alam kung ano ang gusto ng Panginoon. At alam namin, Panginoon, marami nagtuturo na hindi rin alam kung ano ang tinuturo. Marami nagsasabi na dapat ito ang dapat gawin, pero hindi mo alam kung ano talaga ang kahayagan ng Panginoon sa pagtuturo. Panginoon, alam namin ngayon sa Titus ay marami kaming matututunan dahil alam namin ay ihahayag mo kung paano gawin at pasimula kung paano matuto sa pangaral ng Panginoon. We ask you this through Christ our Lord. Amen and amen and amen. Ayan. Palakpakan po natin. Sabi nga dito, clarity of life and living by example. Marami po sa atin, di ba? Marami sa atin. Kung minsan, sabi nga dito, we want to do it by ourselves. Ano tawag doon? DIY. Di ba? Lagi ginagawa natin. Hindi, ito gusto ko eh. Sabi nga, do it by yourself. Solve it by yourself. Kanya kung minsan nahihirapan tayo dahil ang gusto natin, solve natin. Di ba? Kung ano ang kagustuhan natin. Pero hindi natin alam na ang Panginoon ay merong gabay. Di ba? Sinasabi natin, di ba yung magulang, minsan naaalala ko, uy, makinig ko! Makinig ka sa pastor, makinig ka sa simbahan. Pero tignan natin yung mga magulang sa tabi-tabi natin. Tumingin ka nga sa kaliwa. Tumingin ka sa kanan. Tingnan mo nga kung ano ginagawa. Dito ang sinasabi, bakit ganun? Hindi mo kayang baguhin ang sarili mo. Ang tanong, payo ka pa ng payo. Sabi nga dito, ba't ka nagpapayo kung hindi sarili mo, hindi mo magawa? Yung simpleng pakikinig sa simbahan, hindi mo nga nagagawa. Pero kung makapagpayo ka, wagas. Ito yung sinasabi, Brother Pedring, na bakit ganon? Kanya dito, pagulo ng pagulo. Bakit? Ang sabi nga dito, alam nyo ba, yung mga bagong kasal, dapat yan, kung merong pastor, dapat lagi ka nakadikit sa pastor. Bakit tuturuan ka? Kung paano. Dapat, yung first day of work, sabi nga dito, kung ikaw ay mayroong bagong trabaho, kanino ka dapat lumalapit? Di ba? Doon sa boss mo. Dapat lagi kang sumusunod doon. At kung ikaw man ay gusto mong matuto ngayong anak, dahil ikaw ay napagpunta sa high school, naging college, dapat ginagabayan mo rin to. Di ba? You should not do it by yourself. Sabi nga dito, dapat meron tayong tinatawag na mentor. Alam nyo ba yung mentor? Yung may nagtuturo. Marami po sa atin, hindi kinikilala yung mga mentor. Kung minsan, pag naturuan ng minsan, ay kaya ko na yan, mali siya. Di ba?
Ginagawa, pero ikaw mismo, panoorin mo. Sabi nga dito, paano mong susundin ang isang tao na hindi naman ginagawa kung ano yung sinasabi? Sabi nga dito, nagtuturo. Diba? Sabihin sa simbahan, nagtuturo. Ay, alam nyo, dapat makikinig kayo sa makikinig kayo sa ganito. Pero pag tinignan mo, pagkatapos magsalita, iba-iba na ginagawa. Wala na doon sa upuan. Sa atin pong tahanan, minsan ang mga magulang, lalo na lalaki, babae, makinig ka sa akin. Di ba? Ito ginagawa ko. Ito ginagawa ko. Pagtalikod, ay, ano nga yun? Dapat ganito, dapat ganito. Meron bang ganon? Nagtuturo ka pero hindi mo ginagawa. Kanya sa atin po, kung ano yung minana mo, di ba? Yung mga bata, kung ano yung minana sa magulang, yun din ang gagawin. Kaya nga sabi last week, like father, like son. Kung ano ang bunga, di ba? Sabi nga din, kung ano yung puno, siya yung bunga. Ito po yung sinasabi, na pag ikaw ay nasa Panginoon sa Kristo, ang nananaig na sa'yo ay ang Panginoong Kristo. Alam natin, sinasabi sa Romans 8:35, bakit ba tayo nahihiwalay sa Panginoong Kristo? Alam niyo ba kung bakit tayo nahihiwalay sa Panginoon Kristo? Di ba? Bakit tayo nagkakasala? Because we want to do it by ourselves. We justify things na mali siya. Paano mo sasabihin mali ang Panginoon kung hindi mo naman nabasa ang Biblia? Diba? Meron na bang nakatapos sa Biblia? Paano mo sasabihin na ang salita ay mali kung hindi mo naman nababasa, Brother Pedri? Marami sa atin ang pinanggagalingan kung bakit mali dahil sabi ng lolo ko, sabi ni pastor, sabi ni ganito, sabi ni ganito. Kanya ikaw, ang tingin mo sa sarili, tama, kahit hindi ka nagbabasa. Bakit? Dahil sabi. Pero tingnan mo yung pinanggagalingan nung pinagsasabihan. Kaya nga sabi ng tatay ko, ganito sabi ng nanay ko, ganito Kaya nangyayari, pag tinignan mo ang buhay ng bunga, yung anak, kaparehas din ng mga magulang. Bakit? Hindi tumutuloy ang biyaya galing sa Panginoon. Dahil dito, putol na ang biyaya. Dahil dito, they want to do it pati sa pananampalataya by themselves. Sabi nga dito, what separate us from God? Alam niyo ba yung kahirapan, kasalanan, we separate us from God? Ang tanong, alam mo ba yung tama at mali? Sabi nga dito, bigyan ko kayo ng simple. Ito po nakakatawa. Sabi niya dito, pag-asawan lalaki, ano tawag? Sa tahanan. Ha? Ano na? Haligi ng tahanan. Ano pa? Di ba? Ano pa? Bukod sa haligi. Ha? Padre di pamilya. Sarap pakinggan. Yes. Ano pa? Para lumakas ang loob ng lalaki. Ano ba? Ha? May-ari ng tahanan. Ang ganda-ganda naman. May-ari ng tahanan. Sige ba? Ano ba? Ha? Ulo ng tahanan. Parang siya. Ang tanong, may ulo pa ba ang lalaki ngayon sa tahanan? Ha? Meron pa ba? Ha? Half lang. Sabi nga ito Sabi, may kakilala ko Uy! Sabi niya meron, ano ang pangalan mo? Sabi niya, Japanese ang pangalan ko Alam niyo ba yon? Sabi niya,
Basta ako, pag tinawag ako, sabi niya gano'n, shoot, uwi. Psst! Yes, darling. Ano sabi? Explanation? May-ari ng tahanan. Bibili lang ng paso yung lalaki. Uy, pangit ang design. Huwag kang Ano ka ba? Sa simpleng bagay, hindi tayo sumusunod. We have a good definition of a father is. We have a good definition of a mother. We have a good definition of the kids. Pero kung minsan, meron lang isang nasusunod. Sino nasusunod? Ha? Parang may nagsasalita na. Palakpakan natin ng Diyos. Di ba? Sasabihin ganun, hindi. Pero ang tanong, asawang babae. Di ba? Para may nagtatakip ng ano ba tinatakbo mo dyan, sis? Pero sa totoo lang po, life, kumbaga kung gusto mo maging simple, all you need to do is follow the teaching of God. Kung gusto mo talagang maging head of the family, pangatawanan mo bilang ama. Hindi yung head of the family ka, kanya siguro ikaw sinasapawan ng nanay dahil hindi mo pinapakitang head of the family. Di ba? Kung ikaw man ay talagang head of the family, pangatawanan mo that you're head of the family. You supply whatever the family needs. Di ba? You go home because you're the one who's taking care of the family kasi ikaw ang tatay. Kung ikaw ay haligi, dapat lagi kang nandun for being haligi. At ganun din sa ating pong church. Sabi nga dito, minsan sabihin natin, ay si pastor ang ulo. Pero ang tanong, Brother Pedring, si pastor ba ang nasusunod? O may ibang nasusunod? Di ba? Kanya dito, hindi alam. Kanya nga dito, sabi nga sa Titus, ang dali ng buhay eh. Kung ikaw ay naniniwala sa atin po, kung ikaw ay naniniwala lahat, sino naniniwala sa Panginoon? Kung naniniwala ka, dapat ang pinakamataas ang Panginoon. At kung ikaw ay naniniwala sa Panginoon, dapat naniniwala ka sa mga utos ng Panginoon. Ang problema, sabi nga dito, you don't live by example. You don't live by example. Bakit? Kitang-kita ng iyong mga anak na habang nasa simbahan ka, hindi ka nakikinig. Kitang-kita ng iyong mga anak na habang ikaw ay nasa church, wala kang pinapakinggan. Pero kung ikaw ay umuwi sa bahay, napakagaling. Pakinggan mo ko, pakinggan mo ko, pakinggan mo ko. Ito ba ang turo ng Panginoon? Sabi nga dito, kung ano yung nakikita mo sa bahay, yun ang nakikita mo sa buhay ng iyong anak. Kanya dito, pag ang nanay mo ay bungangera at lagi nag-aaway, pagdating sa anak sa iba, napakatapang din. Pag nasa bahay, yung tatay palainom, palabugbog, palaaway, yung lalaki, pag anak na lalaki, paglabas sa bahay, ganun din. Laging nasa basagulo. Bakit? Dahil hindi alam kung ano, sabi nga dito, hindi alam kung ano ang turo. Sabi nga dito ko nakita na kung ikaw alam mo turo, hindi ka magkakasala. Alam mo ba, sa dami kong experience, sabi nga, ikaw, ang dami mo na-experience, dami mo naging girlfriend, dami mo naging ganito. Yun na nga eh. Hindi ako marunong magpakumbaba eh. Yun na nga eh.
Turo ako ng turo, pero hindi ko naman ginagawa eh. Eh, yun na nga eh. Ilan sa atin ang turo ng turo, pero hindi ginagawa? Ilan sa atin ang nagme-mentor, mentoring, nagme-mentor, pero hindi naman ginagawa? At napakalungkot po, na pag ikaw ay tumatayo dito sa church, tumatayo ka, tapos, kung pagalitan mo yung anak mo, gano'n na lang. Eh kasama mo ang church, ang anak mo sa simbahan. Biglang nakangangayon yun. Pastor, naguguluhan ako. Bakit? Yung tatay ko, pag sa church, ang bait. Pero pag uwi sa tahanan, demonyo pa. Di ba? Bakit ganun? Pagdating, di bali na sana kung nakita ka na magulang na nasa church, hindi ka nakikinig. Eh, nakita ko yung tatay ko eh. Pastor, nakikita ko yung tatay ko, saka nanay ko, hindi naman nakikinig eh. Eh, kanya pala ganun sila. Tama. Di ba? Tama yun. Sabihin ko, talagang ganun. Whatever yung ginagawa nila, yun ang nakikita mo, ganun ang magiging buhay nyo. Ang malungkot, pag nakita mo yung tatay at nanay mo, nakaganon sa church, nakikinig, pag uwi, demonyo pa din. Eh, patay tayo dyan. Diba? We want to separate our life from, diba? Sabi nga dito, from other church. We want to separate our life from denomination. Pero dapat, pakita natin, if we want to separate our life from other churches, pakita mo, nakakaiba tayo sa ating buhay. Sabi siya, amen? Kanya dito, pakita natin. Bakit? Dahil ang vision po ng Panginoon na nakasulat dito ay nangyayari na sa ating kapanahunan. Nangyayari na ang pagtao, ang nananampalataya, hindi talaga sumusunod sa salita ng Panginoon. At nakikita natin yan. Sabi nga dito, Brother Harry, tingnan mo lang yung kaliwa, umihi ka, lumakad ka, makikita mo sa mismong church natin, makikita mo ang diferensya ng mga tao kung merong pananampalataya talaga sa Panginoong Hesukristo. At dito, kinakabahan si Pablo kay Titus. Kilala niyo ba si Titus? Tao ba to, hayop, o espiritu, o katang-isip? Brother Pedring. Di ba? Dito makikita natin na pambihira. Sasabihin dito, bakit hindi na ituturo sa akin yan? Kasi bakit? Lahat dito tatamaan. Even the church, even the house, even the member of the church, tatamaan. Dahil hindi ginagawa ang dapat gawin. Kanya nga dito, may mic ba? Wala. Sabi dito, si Apostol San Pablo, sabi nga dito, si Apostol, meron siyang tinuturuan. Ang tinuturuan niya si Titus. At si Titus, bago niya bitawan, sabi nga dito, bago niya bitawan, ay tinuturuan niya. Dito po ang nangyayari sa atin. Dapat tayo, hindi ko mo nabaptismuhan ka na, ligtas ka. Hindi ko mo ikaw ay nagsisimba, ligtas ka. Kailangan mo ang gabay ng Panginoon sa araw-araw. Hindi ko mo asawa ka ng pastor, ligtas ka. Hindi ko mo ikaw ay nanunungkulan sa church, ligtas ka. Lahat tayo dito ay na-subject tayo sa test ng Panginoon. Para bang titignan tayo? Para bang gugurgurin tayo? At titignan kung hanggang saan ang ating pananampalataya. Kanya nga dito, pagbabasahin natin, si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo ay tradisyonal na kinilala bilang ang may akda ng sulat kay Titus, mentoring Titus, na kinikilala ang kanyang sarili Yan. sa Tito
Tito. Tito, chapter 1, verse 1, bilang isang alipin ng Diyos at isang apostol ni Kristo. Isinulat noong mga AD 63 hanggang 66, ito ay isang liham pastoral na naka-address kay Titus, isang pinagkakatiwalaang kasama na naiwan upang pamunuan ang simbahan sa Crete. Amen. So dito, si Titus, nung unang panahon, dahil si Pablo ay isang apostol, kumakalat po ang salita ng Panginoon. At dito, si Titus na kanyang kanang kamay ay dadali niya sa isang lugar para pagsabihan kung ano ang dapat gawin. Di ba? Bakit? Dahil ito po, sabi nga dito, pagbabasahin natin, si Pablo Na alipin ng Diyos ay apostol ni Kristo, ayon sa pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos, at sa pagkaalam ng katotohanan na ayon sa kabanalan. Amen. Kanya dito po, sabi nga dito, yung Crete ay isang lugar. Ito po marami. Turo ng turo pero hindi alam. Kanya dito po, ninanamnam natin bawat hibla sa Biblia dahil dapat naiintindihan natin ang mga turo ng Panginoon. Si Titus po, si Pablo ay pumunta sa Crete. At dito po, ang sinasabi niya, dadaling kita doon. Kailangan tuturuan mo. Sabi nga dito, bakit? Dahil si Pablo, natatakot siya. Natatakot siya sa pupuntahan ni Titus. Di ba? Ni Tito. Sabi niya dito, huwag kang mag-alala. Ang laging sinasabi ng Panginoon at sa atin din, carry your cross and follow me. Ang sabi ng Panginoon, hindi ka niya iiwan. Pero dapat susunod ka. Dahil ang hindi mo pagsunod ay ang paglayo ng Panginoon. Kanya tayo nahihirapan. Bakit? Because wala tayong clear definition kung ano ang dapat nating gawin. Bakit? Dahil ang Titus daw, sabi dito, Sinabi ng isa sa kanila rin ng isang propetang sarili nila, ang mga taga-Krita kailan paman ay mga sinungaling, masasamang hayop, matatakaw na mga tamad. Amen. Sabi nga dito, yung Titus daw, ito yung mga sinungaling. Ang Titus, sinungaling, masasamang hayop, at saka matatakaw na mga tamad. Sabi ko nga, parang Pilipinas ah. Ang gusto, ayaw na magtrabaho. Ang hinihintay na lang ayuda. Bakit? May ayuda na naman eh. Di ba? So tayo, para tayong Crete. Dito, karamihan, sinungaling. Di ba? Sinungaling. Bakit? Pag nahawakan ng pera, minsan nakapulot eh. Ay, may pera. Wala nakakita. Pagka may dumating na, meron ba nahulog na pera dito? Ah, wala. Nakita mo ba kung sino kumuha? Ah, hindi. Hindi ko rin nakita. Marami sa atin, ganyan. Marami sa atin, hindi naman abogado kung makapagsalita. Puro tama. Parang puro abogado. Para bang sinasabi, bakit? Bakit mo alam yan? Abogado ka ba? Ah, hindi. Kanya dito, sabi niya dito, iiwang kita sa isang Crete na ang mga tao sinungaling, ang mga tao tamad, ang mga tao masasamang hayop. Bakit? Bakit tinawag na masasamang hayop? Hindi alam na masama ang kanyang ginagawa. Diba? Sabi nga dito eh, ano sa dahilan? Kung ikaw man babae sabi ko dito, bakit mo ipagmamalaki? Natakot na takot sa'yo asawa mo. Meron ganun eh. Asawa ko, takot sa akin. Babae yung nagsasalita. Talaga? Sabihin ko lang, saan ka nagsisimba?
Di ba? Sabi naman ng isang lalaki, minsan may madidinig ka, ay, ako, kahit anong oras ako umuwi. Bakit? Eh, yung asawa ko, na babae, wala namang pakialam sa akin. Ha? Talaga? Ganun ba yun? Walang pakialam yung asawa mo, kahit anong oras mo gusto umuwi, uuwi ka. Bakit? Dahil walang pakialam sa iyo asawa mo. Ha? Yung ba turo? Di ba? Ang tanong, yung ba turo? Di ba? O ngayon, kahit nasa opisina, di ba? Mayroong iba sa opisina, hindi magtatrabaho, ay, wala naman yung boss ko eh. Bakit? Wala yung boss ko, hindi ako magtatrabaho. Pag nandyan yung boss ko, sisipagan ko. Ha? Bakit? Yung ba turo? Saan ka ba church nagpupunta? Hindi mo ba alam na mayroong Panginoon na nakikita ang lahat ng ginagawa mo? Di ba? Naalala ko pag sa eskwela, gusto kong matulog. Yung iba, gusto matulog. Ano gagawin ng bata pagka gustong matulog kahit sa simbahan? Saan uupo? Sa likod. Bukod sa likod, ano sinisipat? Yung mga pader. Bakit? Kahit saan tumingin, hindi ako makikita. Bakit? Kanya ka ba nasa church para hindi makita? O kanya ka nasa church para makinig sa salita ng Panginoon? You cannot hide yourself to the Lord. Every day is a test. Kanya nga dito, tetest ka niya. And every day, God is giving you a chance para magbago. At pag ikaw ay hindi nagbago, kahit saan ka, nobody will judge for you. Kaya nga dito sa atin, ang sarap eh. Bakit? Katabi mo, di naman nakikinig. We don't judge him. I don't judge you. Sino nagja-judge sa atin? Ang Panginoon. Dahil dito, kung ako ay magiging lousy preacher, alam mo yung, mayroong mga lousy preacher kung makapagsalita, napakabagal. At Panginoon ay hindi tatagal, dapat ikaw ay ipako sa krus. Ano gagawin mo? Makakatulog ka. Ngayon, kung magkakaroon ng judgment, mapupunta ako sa langit. Di ba? Mapupunta ka sa langit. Di ba? Kanya dito, si Tito, bago dumating doon sa Crete, ang sabi niya, ang pupuntahan mo ay mga sinungaling, mga tamad, mga hayop. Bakit? Hindi natatakot sa Panginoon. At dito, sinasabi niya, basahin natin, sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, na pinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Amen. Kaya dito sinasabi niya ni Pablo kay Titos, uy, sabihin mo sa kanila, hindi sila makakapagsinungaling. Hindi sila makakapagtago sa akin. Hindi sila pupwede sa Panginoon. Kanya dito, sinasabi niya, don't lie to God. God is the truth and the truth always expose. I-expose ka niya. Ito yung sinasabing papahirapan ka niya. Kanya dito, pantanong mo sa buhay mo, ba't gano'n? Simba ako ng simba, pero hirap na hirap ako. Tanungin mo, sarili mo. Di ba? Dahil dito rin, hindi ka makakapulot ng pera dito. Makakapulot ka ng salita ng Panginoon na pag-uwi mo, kailangan mong gawin para dumaloy kung ano man dapat na dumaloy sa iyo. Bakit? Life is full of lies. Ito pong mahirap. 'Di ba? Sabi nga natin, sa ating pong tahanan, pag umuwi ka, sa ating barangay, 'di ba?
Ilan tayo? So pag uwi ko sa amin, kami lang dalawa, kami ng mga anak ko ang nagsisimba. Lahat ng kapitbahay ko sa ibang church. Pag uwi mo, pumasok ka sa opisina, tayo 160 na empleyado. Pagpasok mo sa opisina, ang nandito lang siguro 20, nasa na yung 140. So dito, kahit tayo, lahat ng kausap natin maghapon, hindi natin kasama sa church. Pero ang tanong, may napulot kaya sila na salita ng Panginoon on a weekend? Kanya dito makikita natin, bakit? Ano sabi kay Titus? Si Titus, sabi niya, Titus! Basahin natin. Ngunit sa kanyang mga panahon ay ipinahayag ang kanyang salita sa pangangaral, na sa akin ay pinagkatiwala ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas. Amen. Kanya si Pablo, strong. Si Pablo isang apostol. Sabi niya, sa akin ka makinig. Bakit? Si Pablo, nakita niya ang Panginoong Jesucristo. At ang Panginoong Jesucristo, nakita niya na ang Panginoong Jesucristo ay totoo. At kung si Titus man ay bata pa nung oras na yon, pinagsasabihan niya si Titus, Titus, pupunta ka doon. Sa akin ka makinig. At dito, ganun din tayo. Bakit? Dati, ang pangaral ko galing sa mga kaibigan. Dati, ang wisdom ko galing sa eskwela. Pero ngayon, ang mga turo ko galing sa Biblia. Hindi ako pwedeng mag-create on my own experience. Sabi nga dito, hindi, experience mo yan. Hindi ko pwedeng sabihin. Bakit? Yung experience ko, kung susundin mo, mali. Pero yung experience ng Panginoong Jesucristo, tama. Kanya dito, makikita mo ngayon kung alin ang sinusunod, kung alin ang tama sa buhay. Bakit? Makikita mo dahil every time na nagme-mentor sa'yo, tignan mo kung mayroong pagbabago. Kanya dito, preacher, pastor, pari, kaibigan, mayaman, mahirap, nagme-mentor sa'yo. Tingnan na, mahirap ka, pero mentor ka ng mentor. Turo ka ng turo. Saan kaya pinanggagalingan yung kinukwento mo? Mayamang ka, pero turo ka ng turo. Saan ang gagaling yung mga tinuturo mo? Pastor ka, o ikaw ay pare. Tanong, saan ang gagaling? Bakit hindi ko nakikita sa buhay mo? Yun ang tanong. Ang big question ay bakit hindi ko nakikita sa buhay mo? Kanya dito, si Pablo, diin ang sinasabi, ako ang totoo. Bakit? Dahil nakita niya si Pablo. At dito, pinaninindigan natin ang ating mga turo ay totoo. Dahil tayo ay naniniwala sa kasulatan sa Biblia. Kanya dito po ang sinasabi, kay Tito na aking tunay na anak, ayon sa pananampalataya ng lahat. Biyaya at kapayapaan nawang mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na tagapagligtas natin. Amen. Dahil dito'y iniwan kita sa Kreta upang husayin mo ang mga bagay na nagkukulang at maghalal ng mga matanda sa bawat bayan na gaya ng ipinagbilin ko sa iyo. ang bigat. Ang bigat ng ginagawa niya kay Tito. Bakit? Si Tito, sabi niya, iiwang kita dyan. Kumbaga, pag iniwang kita, iiwang kita sa Negros. Pag iniwang kita sa Negros, meron dyan Toboso, San Carlos, di ba? Kung ano nung bayan, dapat pag nagtayo ka dyan, dapat siguraduhin mo, parang Bulacan. Pag iiwang kita sa Bulacan, may Malolos dyan, Ubando, lahat yan, ayusin mo. Bakit? Iiwang kita sa Kreta at husayan mo. Husayan mo ang mga bagay kung ano man ang pagkukulang nila, punuin mo ng salita ko para na sa ganon maitama natin ang buhay nila. Para maalis ang kasinungalingan, maalis ang katamaran, maalis, di ba, ang kahayupan. Kanya nga dito, bilang Kristiyano, bawal ang tamad. Bakit? Tamad ka. Sabihin lang dito, kung tamad ka, hindi ka Kristiyano. Sabihin mo na diretso. Bakit? Tiga Kreta ka eh. Bakit?
ikaw tamad. 'Di ba? Puro ayuda ka lang. Kaya nga dito, pagka may Kristiyano, hihingi ng ayuda, parang nakakahiya, Brother Harry. Ay, bakit ka absent? Kasi may ayuda po bibigay ako. Ang tanong, bakit? Ba't ka hihingi? Ba't ka hihingi ng ayuda? Di ba? Kulang pa ba ang bigay sa iyo ng Panginoon para humingi ka ng ayuda na alam mo kung hindi mo naman alam kung saan galing ang ayuda na kukunin mo? Alalahanin nyo, ang bawat bigay. Ano gagawin mo sa bigay? Pagka binigyan ka ng ayuda, ano gagawin mo? Ha? Ano gagawin? Bibili mo ng bigas. Bibili mo ng ulam. Kanino mo papakain? Sa anak mo. Nay, ma, saan galing yan? Ayuda, anak. Bakit? Dapat ganito gawin natin para paglaki, ayuda. Paano mo sasabihin na mag-aral ang anak mo kung ang inaasahan mo, ayuda? Di ba? Ang tanong, kulang pa ba ang binibigay sa iyo ng Panginoon para humingi ka ng mga bagay na hindi mo naman dapat hingin? Palagi ko, may mali sa ginagawa ng bawat tao. Bakit? Why do you go to church? Why do you go to church kung ang paghihingan mo yung ayuda? Bakit hindi mo hingan ng Panginoon? Ang Panginoon, pagka binigyan ka, katulad ni Peter, hindi mo na kailangan lumayo. Sabi nga ni Panginoong Jesucristo, huwag mo na ilayo yung lambat. Ba't ka pupunta doon? Dito mo hulog. At nung hinulog ni Peter ang lambat sa talampasigan, nung hinila niya, sobra-sobra na ang bigay sa kanya. Siksik, liglig at umaapo pa. Kanya nga dito na-amaze siya. Kanya nga sabi dito, ba't ka na-amaze? Talagang ang Panginoon, pagka gusto kang bigyan, bibigyan ka niyan ng sobra pa sa hinihingi mo. Kanya dito, binigyan siya. Why do you go to church? Di ba conflict yan? Di ba? You go to church, tamad ka. Teka muna, dapat hindi ka tamad. Dahil kanya ka nasa church para bigyan ka ng Panginoon. Di ba? Bakit ganon? May napupulot ka, hindi mo binabalik. Bakit ganon? Napulot mo, hindi mo binalik? 100 piso? Dapat siguro pag sinabi mo, may nahulugan, bahala ka sa buhay mo. Kasi bakit? Hindi ko papakain sa anak ko ang napulot ko. Di ba? Kanya nga dito, sasabihin mo, napulot, nahulog ko. Kunin mo. Hindi mo pag-iinteresan. Dahil pag ininteresan mo, ang napulot mo, katapusan mo na yon, hindi ka nabibigyan ng Panginoon. Bakit? Nasatisfy ka na dun Di ba? Dahil ang Panginoon, the more na ikaw humihingi ka sa Kanya, He will give you double, triple of what you need. Pero pag ikaw, kinuha mo ang bagay na maliit, hanggang doon ka na lang. Kanya nga dito, sabi niya, stop looking for pastor. Stop looking for church. Try to have a relationship with the Lord. Kanya dito sa atin, tinuturuan ka magkaroon ng relationship sa Lord. Bakit? Pag ikaw ay nagkaroon ng relationship sa Lord, hindi ikaw ang hihingi. Si Lord ang magbibigay sa iyo ng mas marami sa hinihingi mo. Diba? Kanya dito, stop looking. Stop looking for church. Stop looking for pastor. Stop looking. Because the pastor also, sabi nga dito, aanin mo church kung hindi naman natin susundin yung pastor. Sabi nga dito, aanin mo church kung hindi mo susundin ang Panginoong Jesucristo. Kanya dito, sabi nga dito, kanya nga dito may triangle Napakaganda ng paliwanag ng Panginoon. Walang kukuha dito sa taas. Di ba? Sa mag-asawa. Tingnan mo, walang ulo sa mag-asawa. Napakaganda ng paliwanag ng Panginoon. Ang pinakaulo ay ang Panginoong Jesucristo. Walang pinakamagaling, kundi siya. Dahil pag ito ay nilagay natin na siya ang pinakamagaling, lahat tayo humble. Di ba? Humble tayo. Hindi mo sasabihin, katawa-tawa ka. Takot sa akin ang asawa ko. Bakit? Sino ka? Sino ka para matakot sa iyo? Di ba dapat matakot sa Panginoon?
baka magkamali ka. Di ba? Dahil ang Panginoon, yung asawa mo, kung takot sa'yo, palagay ko, yung Panginoon, kukunin ng asawa mo, iiwang ka. Bakit? Yung asawa mo deserve humbleness. May characteristics na humbleness. Bakit? Sinabi niya, nakanig siya sa Panginoon. Ano sabi sa Panginoon? Asawang lalaki? Ano sabi? Mahalin mo asawa mo eh. He deserved credit. Diba? O ano sabi? Sa babae. Babae? Sinakop mo yung lalaki. Ay, na, mag-isip ka. Pupunta ka, ito makapagturo. Ito makapagturo. Sabihin, ito makapagturo. Ikaw babae ka eh. Ano sabi sa church? Lalaki, babae, pasakop ka. Ngayon, hindi eh. Parehong kinukuha ng babae. Babae, sakupin mo ang asawa mo. Oh. Tawa ng taas. Naman eh. Di ba? Oh. Lalaki, mahalin mo asawa mo. Kinuha pareho. Wala siyang kinuha. Ang tanong, ito ba? Ito ba ang pupunta sa langit? Sa church. Ano sabi? Di ba? Sabi ni Brother Japet, hindi sa atin sa ibang church. Di ba? Tanong, yung bang apat nagpapasako sa pastor? Ngayon, yung bang church, sasabihin, okay yan. Hindi naman si pastor ang nasusunod dyan eh. Di ba? Kanya dito, napakasimple po na sinasabi ng Panginoon. Ano sabi niya sa Titus? Ano sinasabi kay Tito? Kung ang sinuman ay walang kapintasan, asawa ng isang babae lamang, na may mga anak na nagsisisampalataya na hindi maisusumbong sa pagliligalig o suwail. Amen. Sabi niya, kung ikaw gusto mo maglingkod sa Panginoon, hindi lang ito sa pastor. Ikaw din, Brother Harry. Kung gusto mo maglingkod sa Panginoon, dapat. Kung sino man, dapat kayo, maglingkod kayo sa Panginoon. Ako, pinipilit ko dahil alam ko role ko eh. Clarity of my obligation. Living by example. I'm trying myself. Pag nakaupo ako dyan, I'm trying myself. Inaantok ako, pero siguro, kung nakikita mo, ganun ako ng ganun. I'm trying myself not to sleep. Hindi ako maalis, hindi ako maano, kasi I'm trying myself to be with the Lord. Dahil alam ko, si Lord, nandyan lang eh. Paikot-ikot eh, baka mamaya, pag nakita ko, di ba? Malay mo, naglalakad, tapos biglang, patay ako. I don't want to see me, si Lord, to see me. Napibikit ko mata ko. Bakit? Dahil the Spirit of God is stronger than my flesh. Kanya dito, dapat ikaw mismo, teka muna, dapat isa lang ang asawa mo. Di ba? Kung pinapakinggan ko man ang asawa ko, dahil being humbleness, mas lalo kong papakinggan, being a bride of Christ, si Lord. Shall we say amen? Di ba? If I listen to kumbaga dito, my wife, every Sunday, si Lord, being me as His wife, I should listen to my husband. And my husband is the Lord Jesus Christ. Kanya dito, siguraduhin mo, pag ikaw atin, meron kasang isang asawa. Kanya pag dito, pag sa uwi namin sa bahay, ang asawa ko, siya. Pero pag nandito ako sa church, ang Panginoong Jesucristo ang tinitingnan ko. Dahil dapat parehas kami na ang Panginoong Jesucristo ang tinitingnan namin. Pero pag uwi sa bahay, dapat nakasunod din ng Panginoon para nakaganon siya. Habang nandito yung dalawa kami, nakatingin siyang ganon. Kanya nga, sabi dito, ano yung prayers natin? 2 or 3 gathered. Nasaan ang Panginoon?
Nasa gitna. O, tanong. Kung nasa gitna ang Panginoon, Brother Jesse, na kinikilala mo, ba't nag-aaway ang mag-asawa? Kabilang pa sa Bride of Christ. Dapat hindi. Ang sabi sa prayer, 2 o 3 ang Panginoon pumapagitna. Bakit nag-aaway? Sino dinadagukan mo? Di ang Panginoon. Sino minumura mo? Di ang Panginoon. Dahil hindi papasok sa asawa, dahil nasa gitna ang Panginoon. Kanya nga po dito, sa pasimula, ang sabi niya dito, ang salita, Ang salita ay Diyos. Nang pasimula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos, at ang Diyos ay si Jesucristo. At pagkatapos ay sinabi ni Jesus, kung kayo ay mananatili sa akin at ang aking salita sa inyo, hingin ninyo kung ano ang inyong ibigin. Ito ay gagawin para sa inyo. Kita mo? Amen. Kanya nga dito ang sinasabi, lahat po, if you go to YouTube, mababasa mo, maraming pastor, sana sira. Sana sisira. Pera. Babae. Kasikatan. Sinabi ni. Di ba? And if money is the root of evil, then why do churches for a lot of money? Diba? Bakit pagpunta mo doon sa ibang church, lagi normal na may first collection, may third collection. Pag may gawain sa labas, bigay. Pag may gawain, bakit? Dahil kung namumuno sa atin ay ang Panginoong Jesucristo, ang Panginoong Jesucristo ang magbibigay. Sabi siya, amen? Kanya nga dito, kahit may okasyon tayo, hindi tayo, uy, Brother Harry, may okasyon tayo sa 1 linggo. 1 lechong ka, Brother Jesse, 3 bilaong kanin ka. Bakit? Dahil ang Panginoon, pag siya namuno, siya din ang magbibigay. At ang bibigyan niya, hindi church. Sino bibigyan niya? Yung mga membro na nakikinig. Bakit? Dahil sa kagustuhan ng Panginoon na mapaganda, biniliyaan ka eh. Kanya sa atin, pag biniyaan ka, sabi nga dito, Brother Jesse, pag biniyaan ka, nagdasal ka, natural lang. Di ba? Di ba? Bakit? Dahil ang gusto mo, walang titingin. Walang titingin sa bibigay mo. Dahil dito, ang pagbibigay natin, kusang loob. At kung ikaw man ay walang maibigay na salapi, ano bibigay mo? Ano bibigay natin? Wala kang maibigay na salapi. Ano bibigay, Brother Harry? Sarili mo. Kanya nga dito, hindi pinag-uusapan ng salapi. Kung ikaw man ay walang maibigay at binibigay mo ay barya, ang sasabihin sa iyo ng Panginoon, maraming salamat. Pero ang gusto niya, tumbasan mo naman ng sarili mo ang pagbibigay dahil ang pagbibigay mo, kung wala kang pera na maibigay, dapat yung sarili mo, ibibigay mo sa Kanya. Di ba? Kanya dito, paano mo ibibigay? Pastor, pag ganun ba yun, maglululuhod ba ako? Tapos magaganyan ako, papaikot-ikot. Hindi. Sa atin po, bilang Kristiyano, hindi pakitang tao na magluluhod ka dito. Nandito. Di ba? Brother Pedring, anong gagawin mo? Magluluhod ka dito. Pakita ka, nakaganong ka, ngangawa-ngawa ka. Ngawa-ngawa ka. Ang pagbibigay ng oras sa Panginoon ay ang pakikinig ng Kanyang salita. Ang pagbigay ng oras sa Panginoon, iuuwi mo ang mga napakinggan mo na salita at gagamitin mo sa pag-uwi dahil ito ang magbibigay sa iyo ng kahilingan para ikaw ay maging kaparehas ng ibang nananampalataya. Kanya nga dito, God is providing everybody. God provides everything to everybody. Wala siyang tinitignan, Brother Harry. Dito binibigyan tayo lahat ng Panginoon, Brother Pedring.
Binibigyan tayo ng higit pa sa pangangailangan natin. Ang problema, ayaw natin kunin. Bakit? Paano mong kukunin? Wala ka namang nadidinig na salita. Pag uwi mo, basyo ka. Ano pa? Ano ba palitan? Alam mo ba, sa bawat salita na pinapakinggan mo, may kapalit yun na biyaya pag uwi mo. Yan lang. Alam mo, sa bawat mga pangaral ng Panginoon na kinukuha mo at inuuwi mo, may kapalit na biyaya sa Panginoon. Kanya dito, pag umuwi kang basyo, na wala kang nadinig sa Panginoon, wala rin ibibigay sa iyo, Panginoon. Pero pag ikaw ay umuwi ng punong-puno ng pangaral ng Panginoon, pagbalik mo sa 1 linggo, sasabihin mo, Hallelujah. Thank you, Lord, sa mga blessing na binigay mo sa akin. Answer prayer po ako. Answer prayer. Thank you, Lord. Hallelujah. Hindi ka mahihirapang itaas ang kamay. Bakit? You are so blessed na katulad ni Peter na hindi ka lang binigyan ng 100. Binigyan ka pa ng 1,000, ng 2,000, dahil higit ang pananampalataya mo sa Panginoon. Kanya nga dito, sabi niya dito, if you, minsan, sinasabi natin, lagi, marami nagsasabi, Panginoon, 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 Panginoon. Lagi, nasa taas ang Panginoon. Pero ang tanong, nasa taas ba Panginoon o nandito sa Panginoon? Kanya dito, sinasabi mong Panginoon, pag sinabi mo sa Panginoon, pinakamataas. Pero ang problema, paglabas natin, wala ng Panginoon. Di ba? Kanya dito, sabi niya ngayon, sa lahat ng panahon, tagulan man o tagaraw, taglamig, may problema o wala, may sakit o wala, ang panaliti kay Kristo ay namumunga, kagalingan sa lahat ng sakit, pinansyal, pag-ibig, pamilya, anak, trabaho, hirap. Lahat po ng bagay bibigay niya. Ang problema, hindi mo siya pinapakinggan. Hindi mo nga alam kung ano utos niya. Sa simpleng example ko, sabi nga dito, head of the family. Hindi mo naman pinapangatawanan na head of the family ka. Natural, kukunin ng asawa mo yon. Bakit? Hindi mo pinapangatawanan. If you want to be the head of the family, you do what you're supposed to do. And if you want to be loved, dapat hindi lang yung sinasabi mo ang maganda, pati ginagawa mo maganda. Di ba? Sabi nga dito, pagka tinanong mo si Solomon, basahin natin. Si Haring Solomon ay may 700 asawa na mga prinsesa at 300 na babae. Ang napakalaking harem na ito ay nagsilbing simbolo ng katayuan at estratehiyang pampolitika upang patibayin ang mga alyansa sa mga kalapit na bansa. Bagamat ipinagkalooban siya ng karunungan, ang mga pagpipiliang ito ay lumabag sa mga pagbabawal na sa relihiyon laban sa pagpaparami ng asawa, na sa huli ay inilalayo siya sa Diyos. Amen. Kanya nga dito, si Solomon. Tingnan mo si Solomon. Ano hiningi niya? Humingi siya ng pera? Hindi. Ano hiningi niya? Wisdom. Ano ba yung wisdom? Yun yung mga turo ng Panginoon. Yun yung mga binabasa natin, mga verses. Yun yung mga binabasa natin, mga ginawa. Ngayon, ang tanong, that night, God appeared to Solomon asking a dream, what do you want? Ask, and I will give you. Tinanong siya Ikaw, tinatanong ka, Lord, ang gusto ko po pera. Gusto ko po ayuda. Sana po mapasama pangalan ko doon sa ayuda na binibigay dahil bigayan na po pag pumila ako, meron akong 5,000. Hindi siya humingi. Ano hiningi niya? Solomon didn't ask for money. He asked for wisdom, and God said, I'll give you that, and everything else you do. Alam mo ba? Yung salita ng Panginoon ang hinanap niya. Bigyan mo ako, Panginoon, ng salita mo na ipamumuhay ko. And when God gave everything, the word to Solomon, naging pera.
O, kanya yung sinasabi ko sa inyo. Ang hinihingi nyo, pera na panamantala. Pero si Solomon ay hindi humingi ng pera na pansamantala. Hindi siya humingi ng gamot. Hindi siya humingi ng mga bagay-bagay. Ang hiningi niya ay ang salita ng Panginoon na maituturo niya sa kanyang sarili, maituturo niya sa ibang tao. At ito ang pagpapatunay na kung ikaw ay may nakuha na salita ng Panginoon sa buhay mo, the wisdom that you get today, the wisdom that you get this morning, God will give you everything. Yan ang nangyari kay Solomon. Oh, ano hingin mo? Tingnan mo, ano nangyari? Sobra-sobra bigay niya, biro mo, taon-taon. Isang truck na ginto, 4.5 tons 6,000 kilo per day. Di ba? Ang pagkain niya, umaani siya. Kumbaga ito, 3 toneladang truck ang inaani niya. 12 kilo, 12,000 beef na hinihingi niya. Bakit? Because of the good word of God. Because God promised that He will give everything to him. Pero tayo, ano hiningi natin? Ayuda, pera, sana po, makuha ko to, motorsiklo, hinihingi natin kotse, bahay. Ano ka ba? Bakit hindi mo hingin ang aral ng Panginoon? Dahil pag humingi ka ng aral ng Panginoon, baka sobra, aanin mo ang malaking bahay kung ang nakatira. Aanin mo ang magandang kotse. Aanin mo ang sobrang pera kung may sakit ka. Samantalang ito, ang hiningi niya, Lord, bigyan mo lang ako ng wisdom. Dahil alam natin, ano sabi niya dito? It's the man who's self-centered in his own way and won't heed to God. That's the worst kind of deal. For they seem to be just centered that nothing can move without me. Dahil si Solomon po, ang hiningi niya, hindi niya makukuha ang lahat pag hindi niya kasama ang Panginoon. Oh. Kanya lang, si Solomon naman, nung nanghingi, nung binigyan niya lahat, may kalokohan din. Bakit? Ginamit niya lahat ng binigay niya ng Panginoon sa kanya. Ginamit niya. Parang pastor kanina, saan nasisira yung pastor? Pera, babae, kasikatan. E di si Solomon, ganun ang nangyari. Bakit? Ano sabi niya dito? Dapat, sa ating pong pananampalataya, bakit ka nandito? Dapat may clarity ka. Dapat alam mo. Alam mo ang objective mo pagka nandito ka. Sabi mo nga, Brother Harry, pag pupunta ka sa church, kung wala ka mang maibigay, wala nga eh. Di ba? Dapat, ang ibibigay mo sarili mo, gising ka, nakikinig ka, maayos ang pangangatawan, buong buo. Di ba? 24 na oras, sabi nga dito, ang hinihiling lang ng Panginoon, paglinggo, 3 oras. You have 24 hours in a day. Ang tanong, bakit pag nasa church, tulog ka? Bakit pag nasa church, wala kang gana sa Panginoon? Pero alam mo na ang Panginoon, bibigyan ka. Because you don't believe in Him. Kanya nga sabi nga dito, it is easier for camel to go through the eye of the needle than for a rich man to enter the kingdom of God. Matthew 19:24. Totoo po. Di ba? Mas madali pa nga pumasok daw yung camel doon sa sinulid ano tawag doon? Yung karayom Bakit? Dahil ito po, kaya niyang magtiis. Alam niyo ba ang camel, pwede siyang mabuhay na kahit na siya hindi kumakain, ang kinakain lang niya tubig.
Di ba? Yung pag ano niya, tubig, kaya niyang pumayat ng 30%. Kaya niya magpaliit. At mabubuhay siya. Pero ang tao, hindi mabubuhay. Hindi mabubuhay dahil ayaw mabuhay. Di ba? Sabi nga dito, tingnan mo na, ba't ka humingi ng ayuda? Hindi ka naman nagugutom. Paano ka makakapasok sa langit kung ikaw tamad? Ano sabi sa Matthew? At muling, sinasabi ko sa inyo, magaan pa sa isang kamilyo ang dumaan sa butas ng isang karayom, sa isang taong mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Amen. Kaya nga dito, alam natin, na kahit na anong ganda mo, ang dami mong naipon, ang dami mong ganito, alam mo ba, hindi lahat yan madadala sa langit. Ano pagmamalaki mo? Kanya dito, as an ordinary, hindi ko kinakainggitan. Ba't ko kaya inggitan yung mayaman? Mayaman, masakit sa ulo kaya. Hindi ka makatulog. Kinabukasan, may babayaran ka na naman. Kinabukasan, meron na ka na namang iisipin. Samantalang ikaw, napakasarap. Pagpasok mo sa opisina, uuwi ka, tulog ka. Alam mo yung may-ari ng negosyo, nandito sa'yo, nag-iisip. Pero pag uwi nun, nag-iisip. Paggising nun sa umaga, nag-iisip. Pagpasok nun, dadagdagan na naman. Puro isip, puro isip. Kanya nga titingnan mo, ano sasabihin? Aanin mo yung marami na puro stress kesa dun sa kukonti na mabubuhay ka. Kanya dito, ang sinasabi dito, sometimes, yung too greedy, sabi nga dito, di tayo mananalo kung walang Panginoon. Di tayo makakatapos ng ating ginagawa kung walang Diyos. Di tatagal ang pagsasama ng mag-asawa kung walang Diyos. Di ka tatagal sa trabaho kung walang Panginoong Hesukristo. Di tayo tatagal sa negosyo kung walang Panginoong Hesukristo. Di tatagal ang simbahan kung walang nasusunod na Panginoong Hesukristo. Kanya dito, ang sinasabi niya dito, sabi nga sa Titus, tapat. Tapat ang pasabi kung ang sinuman ay magsisikap na maging obispo ay mabuting gawa ang ninanasa. Dapat nga na ang obispo at isang nanampalataya ay walang kapintasan, asawa ng isang lamang babae, mapagpigil, mahinahon ang pag-iisip, mahusay, mapagpatuloy, sapat na makapagturo. Amen. Kanya dito, sinasabi dito, wala po tayong obispo. Wala rin tayo. Sabi nga dito, pare-parehas tayo, Brother Harry. Dito, ginagamit lang ako ng Panginoon para magsalita. Ikaw ba? O, tignan mo ang sarili ko. O, sige, sabihin na natin. Ako, tignan mo sarili ko. Nagsasalita ako dito. Sasabihin ko sa iyo mga pagbabago ko. Pero ikaw, tatanungin kita. Ikaw, paramihan tayo ng nabago sa buhay. Oh, siguro may karapatan naman akong magsalita. Bakit? Ang dami kong nabago eh. Ang dami kong bisyo na inalis. Pero ang tanong, ikaw, ano bisyo mo na inalis? Ano sabi niya dito? Kung ikaw ay mag-a-apply ka na isang obispo, kung ikaw ay mag-a-apply na mapunta sa langit, sabi niya dapat nananampalataya ka ng walang kapintasan. Oh, walang kapintasan. Dapat pag nasa simbahan ka, hindi ka kayang pintasan ng Panginoon. Alam mo ba ang Panginoon, pag sabi nga dito ni Brother Japet, pag nasa simbahan, ikaw naman oh. Ikaw naman oh. Pag ako na nagsasalita, hindi ako ah. Pag ako na, ano sabi niya dito? Dapat wala kang kapintasan. Dapat ang lahat nagsisimba, dapat walang kapintasan. You focus on God. You focus. Bakit? Bakit hindi ka makapag-focus? Dahil ayaw mo sa Panginoon? Bakit? Bakit hindi ka makapag-focus? Kaya nga dito, madaling sabihin,
Nakilala ko, Panginoon. Pero ang tanong, bakit wala kang focus? Kanya dito, mahirap. Sabi nga dito, lalo rin mahirap sa akin. Lalong mahirap sa amin ni Brother Dom. Lalong mahirap dito sa mga naglilingkod sa atin. Alam mo ba yon? Kung ako man ay paparusahan, kung triple sa akin, Brother Dom, sa mga elders, doble. Bakit? Because you stand as an elder for the church. Kanya dito, Brother Harry, ako, 3 beses yung parusa. At alam ko yun. Pero kung dito man, sa atin, dito, sa music, sa atin po, umahawak na instrumento, dito sa atin, sa mga elder, lahat tayo. Ayaw nating makita ng bawat membro nandito. Pag nakita tayo, hindi tayo nakikinig. Hindi pwede na isang elder pagdating dito naka-cellphone. Hindi pwede. Bakit? Ano sabi niya dito? Pipintasan tayo ng Panginoon. Bakit? Ano sabi niya? Kung gusto mong maging servant of God, dapat wala kang kapintasan. Ano pa? Asawa ka lang ng isang babae. Di ba? Asawa ka lang ng isang babae. At ikaw, bilang babae, dapat ang asawa natin pare-pareho dito, ang Panginoong Jesucristo, na dapat pinapakinggan natin. Saan niya makikita yan? Titus. Ayan, sa Timothy. Ano pa sabi niya? Magpigil, mapapigil. Kaya dito, naantok ako. Ito na, pipigilin ko. Di ba? Kaya nga ito, sinasabi ko kay Erwin, Erwin, bigyan mo ako ng tubig. Huwag malamig. Yung pinakamainit na tubig ang bigay mo sa akin. Bakit? Kailangan ko kontrolin. Bakit? Pag uminom ako, magigising ako. Bakit? Ang sabi dito, dapat walang kapintasan. Mapagpigil ka. Mahinahon ka mag-isip. Hindi po pwedeng mahinahon ka. Bakit? Baka mamaya mapag-isipan ka ng Panginoon. Di ba? Dahil, ano pa sabi niya? Mahusay ka, mapagpatuloy ka, sapat ang pagkapatotoo. Dahil ang gusto ng Panginoon, once na ikaw ay attendis ka, nag-a-attend ka, at Kristiyano ka, tayo, nabaptismuhan na. Sino nabaptismuhan dito? Taas ang kamay. Pag nabaptismuhan ka, ang laki ng takot mo sa Panginoon. Bakit? Nandito tayo. Di ba? Sabi nga dito, kung hindi ka pa nababaptismuhan, sorry na lang, nauna na kami. Di ba? Nauna na kami. Pero, nauna man kami, we're being judged by the Lord Jesus Christ in our work. Dapat alam natin yun na pag ikaw ay nabaptismuhan, you're being judged by the Lord Jesus Christ Himself. Bakit? Nakakahiya. Dahil ang lahat ng kasalanan natin, nung tayo po ay nilubog sa tubig, ang paniniwala na isang nabaptismuhan, mula nung tayo ay nilubog sa tubig, nung itinaas na ang ating ulo, nilinis na ng Panginoon ang ating katawan sa ating mga kasalanan. Kanya dito, binigyan tayo ng katawan na walang pintas. Inalis niya ang kasalanan dahil siya na mismo ang naglinis sa atin. Sa paniniwala, nakilala natin ang Panginoong Jesucristo. Kanya po dito, dapat pangatawanan natin. Dapat nagpipigil ka, mahinahon ka. Kanya dito, pag binalikan natin si Tito o si Titus, ano sabi niya? Dadaling kita sa creek. Lahat ng tao doon, sinungaling, tamad, kung ano-ano ginagawa. Alam natin, si Tito o si Titus, malinis. At ayaw ni Pablo na siya ay muling madumihan ng mga
gagawa niya. May kahayagan sa Panginoon. Kanya dito, sabi niya dito, ano sabi? Susunod, hindi magulo, hindi palaaway, kundi malumanay, hindi mapakipagtalo, hindi maibigin sa salapi. ay, naku po, patay tayo dyan. Ano sabi? Dapat si Titus, hindi maibigin sa salapi. O, kung ikaw pastor, kung ikaw pare, ano sabi? Ay, wag. Sana huhulog sa salapi. Dapat malumanay. Dapat hindi nakikipagtalo. Pero, dahil alam natin, hindi ako pwede makapagtalo. Ano paniniwala ko? Ba't ako dapat makipagtalo? Ano paniniwala natin? Ha? Ano paniniwala natin? Ba't di tayo dapat makipagtalo? Sino gagante? Ang Panginoon. Kaya dito, walang. You cannot force me to get mad. Bakit? Dahil alam ko, ang lahat ng pagganti sa Panginoon. Alam mo, sinasabi ko, pag may nangaaway, bahala ka, Lord. Patunayan mo sa akin. Gagantihan mo to. Gagantihan mo. Because I respect you. Di ba? Kanya dito ang sinasabi niya, do you really want to going to heaven? Dapat alam mo. Di ba? How can you guarantee, sabi nga dito, your eternal destination? Dapat, ginagawa mo parang si Titus o si Tito. Sinusunod mo si Pablo. Sinusunod mo ang salita ng Panginoon. Paano mo ikaw gagawin kung hindi mo sinusunod? Kaya nga, are you making a decision without God's go? Marami po sa atin gumagawa ng desisyon, walang blessing ng Panginoon. Kaya dito, dapat sa lahat ng oras, alam mo, if you do something, di ba? Sa tingin mo, Brother Harry, matutuwa ba Panginoon kung natutulog ka? Ha? Matutuwa ba Panginoon, Brother Harry, kung wala kang nakuha sa Panginoon? Matutuwa ba Panginoon kung pag-uwi mo, parehas ka pa rin? Bibigyan ka kaya ng Panginoon kung wala ka man lang nakuha na wisdom sa Kanya ngayong umaga? How can you get your wishes o yung mga pinagdinasal mo kung wala ka nakuhang wisdom sa Panginoon na katulad ni Solomon? Ano papalitan niya? Panginoon, nagsimba ko. Tinanong, amin na. Gaganunin ka lang ng Panginoon. Amin na. Sige, kung ano natutunan mo? Anong verse? Anong ganito? Ano nakuha mo? Ano pamumuhay mo? O paano papalitan ng Panginoon ng pera? Nakatulad na ginawa kay Solomon kung wala kang maihihag na natutunan sa kanya. Kanya dito po, gano'n na nangyayari. Kanya nga sabi dito, namamahalang mabuti ng kanyang sariling sambahayan, na sinusupil ang kanyang mga anak na may buong kahusayan. Amen. Sapagkat dapat na ang obispo ay walang kapintasan, palibhasa siya ay katiwala ng Diyos. Hindi mapagsariling kalooban, hindi magagalitin, hindi manggugulo, hindi palaaway, hindi masakim sa mahalay na kapakinabangan. Amen. Kaya nga dito, ano sabi kay Titus? Sabi niya, Titus, iiwan kita. Sapagkat dapat ang wala naman tayong obispo, ang isang Kristiyano, kasama na ako, hindi pwedeng hindi ako ihalo, kasama na rin ako, dapat walang kapintasan. Palibhasa'y siya'y katiwala ng Diyos. Kaya tayo dito, bilang Kristiyano, di ba? Tayo nabaptismuhan, katiwala tayo ng Diyos.
Hindi mapagsariling kalooban. Hindi pwede. Di ba? Hindi pwedeng out of tune ka. Hindi pwedeng kumakanta ka ng sarili mo. Hindi yung kailangan pag nagpa-practice. Kahit wala ka, ay sige, practice kayo. O, di pagkanta mo dito, hindi pwede. Kanya nga sabi dito, lahat ginagawa mo, hindi magagalitin. Hindi ka naninisi, hindi ka nang gugulo, hindi palaaway, hindi masakim at mahalay. Bakit? Dahil ito po ang sinasabi kay Titus. Yan ang sinasabi kay Tito. Kaya napakaganda na yung binabasa natin, alam mo. Alam mo kung ano. Yan ang problema eh. Marami pong nagpipreach. Hindi niya alam kung sino sumulat. Marami nagpipreach. Hindi niya kilala si Titus. Hindi niya kilala si Matthew. Hindi niya kilala. Ang kilala lang niya, Panginoong Jesucristo. Sino pa kilala niya? Si Pablo. Pero yung mga iba, hindi na niya kilala. Si Titus po, kinikilala. Kanya nga dito, dapat lahat ng sinasabi mo, alam mo. Kanya nga dito, ano sabi ni Brad, tatapusin ko na po dahil alas 12 na rin. Sige, ano sabi dito? Alam niya. Alam kong marami silang iniisip kung anong relihiyon tayo. Hindi ako Pentecostes. Hindi pa ako kabilang sa isang organisasyong Pentecostal, hindi kailanman. Nakatayo ako sa paglabag. Naniniwala ako sa sinasabi ng salita, word sa Biblia. At hindi ko maitatanggi ang kaloob na pagsasalita ng mga wika. Kung gagawin ko, tatanggihan ko ang ang pagtuturo at lahat ng iba pang inspiradong regalo. Tama yan. Hindi ako kailanman sumang-ayon sa mga kapatid na Pentecostal sa ang tanging katibayan ng pagsasalita ng mga wika. Hindi ko ginagawa iyon. Ngayon, ayos lang iyon. Kung ganoon ang paniniwala nila, iyan ang kanilang negosyo. Kita nyo, ngunit iyon ay ganap na ayos. Ako, sinabi ni Pablo, nais kong magsalita kayong lahat ng mga wika. Gusto kong makita ang lahat na ganoon kalapit sa Diyos. Amen. Di ba? Sabi niya dito, gusto kong maramdaman ninyo, sabi niya dito, si Kristo sa inyong buhay. Gusto kong pag-usapan natin si Jesucristo, ang kanyang mga lakad. Kanya nga dito, kung makikita mo, sa Amerika po. Sa Amerika, ha, totoo lang, ang daming bumaksak. Joel Austin, Joyce Meyer, lahat po ito. Dahil sa kanyang pagdami ng pera. Alam mo yun, pag dumami pera, dumadami rin yung mga iniisip. Dumadami rin yung mga pinapagawa. Nagising yung mga nananampalataya na puro pera lang pala gusto, sis. Puro pera lang ah. Parang pag nakita mo, building empire na. Sabi niya dito, ito po yung sinasabi ngayon ni Brother Burnham. Kanya ayaw niyang sumali. Bakit? Dahil ito ay ginagawa ng negosyo. Sabi niya dito, pag ang relihiyon ay ginawa mo ng negosyo, hindi ako kasali dyan, sabi ni Brother Burnham. Bakit? Dahil alam natin, lahat ng bagay, pag ginawa ng negosyo, babaksak ka, kukunin ng Panginoon lahat ito. Dahil ang binebenta mo na ay ang kanyang salita. Nakatulad ni Solomon, na ang binebenta na niya para siya ay magkaroon ng pera, binebenta na niya ang wisdom at mga salita ng Panginoon na hindi niya papayagan. Kanya nga ito sa huling sabi niya dito, marami silang makeup, marami silang doktrina, maraming huwad na paniniwala. Nakalabas na sila roon maraming beses at kumilos na parang nasa kanila ang Espiritu Santo at nagsabi ng isang bagay na hindi nagsasalita ng mga wika. Pinatunayan ng kanilang buhay kung ano ito. Pero sa kanila di nakikita sa kanila buhay ang biyaya ng Panginoon. Di nakikita sa pamilya niya. Kita mo, tama ba? Ngunit mayroong isang tunay na artikulo na nangyayari na pariho sa lahat ng oras. Amen. Ganyan nga po ito. May kapintasan din ng relihiyon. Bakit? Payaman ng payaman, Sister Pe.
Para bang sinasabi, yaman na yaman. Hindi na salita. Kung hindi may yumayaman ang iglesia dahil kinokontrol. Pero yung kumokontrol, payaman din ang payaman. Di ba? Bakit? Hindi na po inuuna ang Panginoong Jesucristo. Kanya dito, nagkakaroon din ng hangganan ang Panginoon. Kanya ang Panginoon nagagalit. Sabi niya, nagagalit ka ba, Pastor? Oo naman. Ang Panginoon ba, Panginoong Jesucristo ba nagagalit? Sister Pe? Oh, nagagalit. Di ba? Pag nagalit siya, masama. Di ba? Nagalit siya. Sodom and Gomorrah, nagalit siya. Ay, binigyan niya ng katapusan. Sa atin po, pag nagalit, bibigyan ka ng baha. Yung mga lahat ng naipon mo, lubog na lahat. Lahat ng mga nangyayari sa iyo, bigla na lang, sabi nga dito, hindi mo akalain, babaha pala doon sa lugar na yun. Yung dating hindi binabaha, Sister Pe, binabaha eh. Di ba kaya magalit? Kanyang kahit na pastor, nagagalit din. Pero hindi ka dapat magtanim. Kanya dito, sabi ng anak ko, are you a pastor? Yes. Why do you get mad? Yes. Kasi even Jesus Christ get mad. And even the pastor get mad. But you cannot, para bang hindi ka magdamdam. Hindi ka dapat parang sabihin mo na dadamdamin mo. Bakit? Dahil ang sabi ng Panginoon, huwag naman yung galit mo palagi. Para bang everyday galit ka. Hindi na Panginoon yun. Ang sabi nga dito, hindi magagalitin. Ayan ha. Napakalinaw po ng sinabi, hindi magagalitin. Ang hindi naman sinabing, hindi nagagalit. Di ba? Hindi magagalitin. Malumanay. Hindi magagalitin. Kanya dito, tao lang. Magagalit ka. Even the pastor himself, magagalit. Pero hindi magagalitin. Ang problema, pag magagalitin, palagay ko, may mali na doon. Diba? At number 1 na sinasabi kanina, ano sabi? Hindi mukhang salapi. Sali si amen. Hindi mukhang salapi. Diba? Kanya nga dito, hindi. Kaya nga lagi ko sinasabi, I don't want to ask for money. I want to ask God for my health, for my family, na huwag niyang pabayaan. Dahil alam ko, pag ito ang hiningi ko, ibibigay niya to. Walang stress, walang hirap. Dahil alam ko, ang pera may hangganan. Pero ang bigay ng Panginoon, bibigyan kanya ng sobra, siksik, sa mga hinihingi mo. So, say amen? Kaya dito, nakatulad ni Solomon, huwag tayo manghingi. Ang hingi natin, wisdom. Ang hingi natin, salita ng Panginoon. Dahil pag ito ang hiningi natin, pag inuwi natin to, babayaran ng Panginoon lahat ng hinihingi natin na doble pa. Kanya, don't ask for money. Ask for wisdom. Ask for word. Kailangan nating ito iuwi at pamuhay sa ating pang-araw-araw na ginagawa. Di ba? Okay, tayo po tumayo. Yan. Ayoko kayong gutumin, kanya hihinto po tayo. Di ba? We will see you next week. Tutuloy po natin. Okay? Pigit ang ating mata, yuko ang ating ulo. Panginoon, marami pong salamat dahil patuloy na kami ay natututo sa iyong mga salita. Patuloy ng iyong salita na aming hiningi at aming inuwi at aming itong pinangaral at aming itong ginawa, ang lahat ng bagay ay ibibigay mo. At naniniwala kami, Panginoon, na ikaw ang puno at kami ang mga sanga. Patuloy kaming kakapit sa iyo, Panginoon, dahil ikaw mismo ang nagbibigay sa amin. Ikaw ang aming pagkukuhanan ng aming pamumuhay. Ikaw ang pagkukuhanan namin ng aming kalakasan para hindi kami magkasakit. At ikaw ang pagkukuhanan namin ng lahat ng bagay para sa aming mahal sa buhay. Panginoon,
Inaalay din po namin ang aming pong oras ngayon kay Lola Pedring dahil alam po namin kasama kanya. At 99 years na binigay niyo sa kanyang buhay, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na siya'y masayang masaya. Dahil alam namin ang 99 years ay hindi mo binibigay na maging malakas na nakatira dito sa lupa. Dahil alam namin, Panginoon, ang 99 years na binigay mo sa kanila ay kahit sino ay pasasalamatan. Dahil ito ay magkakaroon ng relasyon, Panginoon. At siya'y nakilala hindi lang apo sa una, kundi apo pa. Sa talampakan ay may nakilalang Lola Pedring na sinasabi na binigyan mo ng mahabang buhay, binigyan mo ng kalakasan, at siya'y isang huwaran, Panginoon, na nakitaan namin na pagka ikaw ay kumain ng tama, kumain ng salita ng Panginoon, hahaba ang iyong buhay na katulad ni Lola Pedring na pinaabot mo ng 99 years. Panginoon, ang aming pong oras ay bibigyan namin ng konting katahimikan para maidasal ng bawat isa na nakakakilala kay Lola Pedring ng kanilang layunin at kanyang sinasabi na gustong sabihin sa aming Lola. Bibigyan ko kayo ng konting katahimikan para pagdasal si Lola Pedring. Panginoon, marami pong salamat, Panginoon, sa paggabay kay Lola Pering dahil alam namin, Panginoon, kasama ka na niya ngayon, Panginoon, at siya yung masayang masaya. At alam kong marami siyang ikukwento sa iyo, Panginoon, na kasiyahan na binigay mo sa kanya. Alam kong siya ay nagpapasalamat ngayon dahil binigyan mo siya ng pagkakataon na magkaroon ng maraming anak, na magkaroon ng maraming apo, na magkaroon ng maraming kalakasan para siya ay makita niya at magabayan niya ang kanyang mga mahal sa buhay. Panginoon, kami nagpapasalamat din, Panginoon, sa biyaya na binigay mo sa amin, na magkakilala kami at magkasama-sama kami sa iisang paniwala sa iyo, Panginoong Jesucristo, na binigyan mo kami ng tsansa na makinig ng iyong mga salita. Alam namin, Panginoon, kasama ka namin ngayon at sa aming pag-uwi ay alam mo na kung sino ang merong nakuha at kung sino ang wala. Panginoon, ikaw ang magpuno sa aming kahinaan, sa kumpanya, Panginoon. Ang aking asawa na Sister Loida ay umuwi. Bigyan mo siya ng gabay, bigyan mo siya ng kalakasan na siya ay makabalik dito, Panginoon, na isang masigla at malakas dahil alam namin patuloy siyang maglilingkod sa iyo. Dahil siya ang lahat ay gugugol niya sa iyo ang oras ng kanyang kalakasan. At patuloy mo rin tignan ang mga kabataan na nandito, lalo-lalo na po din ang aming mga anak, ang aking anak si Kylie at si Sia at lahat ng mga kabataan na nandito, na patuloy manalig sa Panginoong Jesucristo. Dahil alam namin, Panginoon, ikaw lang ang magbibigay sa kanila ng magandang kinabukasan. Huwag mong pabayaan na malayo sila sa iyo, Panginoon. At ang mahal namin sa buhay na nasa ibang bansa, ang mahal namin sa buhay, ang kasama namin sa opisina na wala dito, ay patuloy mo silang gabayan sa kanilang ginagawa. Patuloy mo silang tignan dahil alam namin, Panginoon, pag ikaw ang kasama nila, ang lahat ay mapapaayos. At ang lahat ng may nararamdaman dito, Panginoon, kung may mga problema, kung may mga nararamdaman sakit, kung may nararamdaman man na kung ano pa man, alisin mo po, Panginoon, dahil alam namin ang gusto pa nila na magtagal at makilala ka at gusto rin nilang makapagsisi sa kanilang mga kasalanan dahil alam namin, Panginoon, ang pagsisisi ay tuloy-tuloy dahil ito ay nagkakaroon kami ng kamulatan sa aming mga ginagawang kamalian habang kami nakikinig. At ito ay pinagsisisihan namin at humihingi kami ng kapatawaran sa inyo. Panginoon, ang inyong lingkod, ang inyong tagapagsalita ay humihingi rin ng kalakasan sa iyo, Panginoon,
Dahil alam ko, Panginoon, nasa iyo ang kalakasan ko, Panginoon, sa aking edad. Nasa iyo ang aking, ikaw ang pinanggagalingan ng aking mga sinasabi. Patuloy mo akong bigyan ng lakas ng loob, bigyan ng mga ipapamahagi, ng mga wisdom, para matuto sila, Panginoon, sa iyo. Dahil alam ko, Panginoon, pag ikaw ang nagturo sa akin, ay wala akong makakalimutan, kundi maayos ko lahat ang aking ginagawa, ang aking pangangaral. Panginoon, sa aming pag-uwi, samahan mo kami at dadali namin ang iyong mga salita. Dahil pangangaral namin ang iyong salita. At sisiguraduhin namin, Panginoon, na ang bawat pangaral namin ay nakikita. Ang sabi nga ng title natin, Live by Example. The clarity of life that you want us to have. So sa amin po, patuloy mo kami na tulungan na mabuhay bilang halimbawa sa aming kapwa na nandito sa church. Bigyan mo kami ng mabuhay sa aming mga anak bilang halimbawa ng pamumuhay na may takot sa iyo, Panginoong Jesucristo, dahil alam namin ang pakikipagkumbaba sa iyo, Panginoon, ay magbibigay ng magandang direksyon sa aming pamilya, sa aming tahanan. We ask you this through Christ our Lord. Amen and amen and amen. Palakpakan po natin ating Panginoon.